Metamorphosis is obviously for you, and then yung Chinito nga is yung sa crush mo. Yung iba pang mga Hindi yung iba pang mga song, kanino mo i-dedicate while you're writing about it? Yung Di Pa Huli. Secret. Wait lang. B.E.B.Y. sa friend ko. Pasensya na is my prayer. Ayan yung prayer song ko. Josephine is for myself. Chinito, alam mo na. Sandada is God's song for us. Ano ba? Messiah. It's ayan, interesting yung song na yan. Messiah is about loving and letting go. Parang may time talaga na parang kahit mahal na mahal mo isang tao, tapos gusto mo siyang i-save from sa ginagawa niya na bad, pero since gusto niya yun, kahit mahal na mahal kita, pag hindi ko ito ginawa, parang hindi ako totoong kaibigan o hindi kita mahal, pero sometimes you just have to let go. Kasi they have to learn. Kasi in the end, they will just know that you love them kasi ginawa mo naman yung part mo eh. It's about letting go. It's about my friend din. Oh, ano ba yung song? Teleserye. Story part ko. At, actually, Josephine din eh. Parang teleserye and Josephine, kalahating story ako, kalahating story din ng friend. Wait lang, dito pa si Ate Caris. Ay, umalis. Naku-pose. Ayun o! Hindi, kalahati. Yan, kalahati, parang inspiration ko siya. Nagkukuntuhan kami. So, alam mo yun, when you write songs, minsan, nakikita mo yung sarili mo din sa ibang tao eh. So, when they tell you stories, parang, uy, naalala ko yun na nagkaroon ako ng ganong moment sa buhay ko. Ayun, teleserye. Ang ganda yung song na yun nakakatawa. Favorite yun na manager ko. Ano siya eh, nasanay na akong laging nasasaktan. Kung baga sa teleserye, ako yung napagtitripan ng mga kontrabida. Mga lalaking nagpapaasa. Bula-bulahin ka, gano'n. Parang, it's, having fun din. Parang making fun of it na lang. Pero yun, you know that it hurts that time yung pinagdadaanan mo. Okay. And can you share with us naman yung usual day routine mo without yung nagsising ka? Wala akong work. Yeah. Gumigising ako. Ang morning sa akin ay 12 noon. Maaga ako matulog kasi kailangan ng boses namin. Mahabang pahinga. So, kunyari, may gig ako tonight. So, matutulog ako. Alam ko wala akong schedule bukas. Sinasagad ko ng 10 hours. Usually kasi 2 ako nakakatulog, yan yung pinaka-late. Kasi nag-update ako sa mga bata, nag-upload ako ng videos, ganyan. Or nag-recap ako ng araw ko, nag-mabasa ako. So 2 to 12, natutulog ako. And then pag gising ko, text na ako ng mga friends ko. Ano gagawin nyo tonight? Kung wala kang gagawin tonight, mag-movie tayo or dinner. So, kung sino mag-reply, yun, magkikita kami ng gabi. Pero habang hindi pa gabi, usually, of course, nag-update ako ng vlogs. Nagtitingin ako ng pictures, ini-import ko yung mga pictures ko from my SLR to my laptop. Tapos nagre-recap ako, ano bang mga ginawa ko, ano bang pwede ko i-share sa mga bata. Parang nanay ako no? Sa mga bata. Tapos yan, pinapost ko kapag may something na relevant akong gusto kong sabihin. And plus, gusto ko lang i-share yung mga, yung social networks ko. Akin talaga yung Facebook din. Yung mga accounts ko, mas maganda talaga. Ang natutunan ko din, pag nag-post ka, pagka-sad ka, hindi ka pala dapat mag-post kasi nadadama yung emotion ng mga nag-aalala sila, nag-freak out yung mga youngsters. So parang iniwasan ko na lang pala, nade-depress pala sila. So parang, okay, sige, para dito sa nade-depress, hindi na ako mag-post kapag kasad ako. So, dinideal ko on my own. And then pag may masaya ako i-post or relevant, saan ako pinupost. Tapos yun, kapag ginagawa ko na yun, minsan dumadaan akong una sa mall. Nag-check ako kung anong kulang na sa mga kailangan ko, like make-ups. Okay ba to? Meron pa ba akong lip tint tsaka cheek tint na very necessity ko? Okay lang akong umalis ng bahay ng walang blower at walang suklay. Basta meron akong lip tint tsaka cheek tint para mukha akong maganda. Tapos, check ako kung meron pa akong yung favorite ko na lingering na MAC na pangkilay. Pag wala, punta ako sa mall, bibili ako, kailangan kong bumili. Tapos, ano pa ba? Check din ako kung kailangan, kung merong sale. Kung may sale sa mall, check din ako kung may sale. Tapos kung may sale, tapos gustong-gusto ko. Yun. Light shopping. At saka nag-improve na rin ako with shopping. Hindi na rin ako yung parang before na
parang gusto ko lagi bumibili ng something new. Kasi nga, dahil sa work namin, hindi naman pwede paulit-ulit ang damit. Pero since may stylist na ako, sila na yung humihiram ng clothes for me for ASAP. So, hindi na ako bumibili talaga ng mga bago. And I'm not that pressured na rin para bumili. Tapos yun, bumibili lang ako mga t-shirt na gusto ko nga printed or plain, depende sa mood ko. Pansin ko minsan, kapag nagsha-shopping ako, minsan isang color scheme yung nabibili ko, parang puro purple. Yung pala, yung season na yun, favorite color ko pala yun siya. So, namamalayan ko. Ganun, tapos sa gabi, yun na, mimit ko na sila usually sa Green Hills Promenade, nanonood kami ng movie, or sa Rockwell. Maganda yung upuan doon, masarap. Tapos yun, kain ako ng chicken sa loob ng sine. So, uwi na ako. After nun, baka mag-coffee sandali. Tapos uwi na. Isa pang normal na araw ko pag wala akong ginagawa. Umuwi ako, magtalban. Maghapon, kakwentuhan ko yung nanay ko. Tapos minsan, kung hindi naman yun, pupunta ako sa office ni Papa, didate ko siya sa kantin ng trabaho nila. Yun, dinadalaw ko siya. Tapos kitang-kita mo yung pagbablush ni Papa pag nandun ako, makatok ako sa pintuan. So, sobrang kinikilig siya. Yun yung gusto ko ginagawa. Thank you. Thank you.